Yo, yo, yo! Balik tayo sa ating normal na intro. Welcome back sa Subscriber Hilakbot Stories. Sa puntong ito, mga kwento po ni na Chloe, Hannah at Nicole ang ating pag-uusapan habang alam kong nakatutok na sina Shin Akihiro, si Jin at syempre ito walang iba, yung paborito din nating zombie writer, si Peter Toledo. Ito si Jupiter. Hello sa iyo bro, musta ka na? Ito yung the best mag-ML to eh. Legendary to ng Cavite. Thank you! Maraming salamat dahil nakatutok kayo at heto na ang ating mga istorya sa ating episode na ito. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. O bago po yan, once again si Shin Akihiro meron pong komento dito. Sabi niya more power daw po sa atin at pa-shoutout na lamang daw, patiktik daw sa kanya. Nakikinig habang nasa work at marami din daw siyang karanasan at ito po ay mga hindi pa rin niya maipaliwanag na kababalaghan. Sa mga katulad po ni Shin, kung sakali may karanasan ka, tumatakbo ang oras. Kaya dapat alam mo na yun, i-compose mo na yan. Sabihin mo na sa amin, isend mo na sa aming email para nang sa ganun ay mailagay din natin sa ating line-up sooner or later. Si Jin, patiktik naman din daw ang Francisco family, mga tiga Cavite daw po ito at kay Dada Kito Amatsu na nahawa ko na po sa pakikinig ng Hilakbot, sabi niya dito. Maraming salamat kay Jin at sa inyong mga kasama dyan. Once again kay Dada Kihito Amatsu. Yun ba talaga pangalan niya? Ano to? Japanese? Japanese ba to? Tao? Para Pinoyenyo. Anyway, ito na ang ating unang kwento para po sa episode nating ito. Hello sa inyo Kuya Red at sa mga nakikinig, magandang araw sa inyong lahat. Ako po ay always talaga at walang palyang nakikinig ng inyong channel. Just want to share my experience at ito nga po ay noong kasagsagan ng palabas na Lobo ni Angel Locsin. Kaya ang tawag nga po sa akin noon ay huling bantay ng bahay kasi ako po yung laging huling natutulog doon. So nung mga oras na iyon, tabi-tabi naman po kaming nakahiga. Hindi pa naman po ako tulog kasi talagang nanonood pa naman po ako noon. Yun nga lang, napatingin po ako sa second floor ng bahay namin. Doon nga po talaga ay malinaw ko pong nakita, Sir Red, na meron po doong nakapatong sa hagdan na bungo. Hindi po ako nakasigaw noon. Ang nangyari po ay nagdasal ako sa aking isipan habang talagang nakatitig doon. Ewan ko kung anong klase pong magnet meron yung bungo na nakikita ko doon dahil kahit anong pilit ko po na ilihis ang aking paningin ay doon at doon pa rin talaga ako napupunta o na a-attract yung tingin. Hindi ko po talaga pinahalata yung takot ko nung time na iyon pero deep inside kabog na kabog talaga yung dibdib ko. And then bigla po talaga na pumasok yung tatay ko galing sa labas at sinabi ko sa kanya yung tungkol sa nakita kong bungo. Ang sabi lang po niya, baka daw gustong makipaglaro sa akin nun. At sa isip ko naman po, baka po hindi niya pa nakikita yung nakikita ko kaya feeling ko ay pagpapakalma lang niya sa akin yung mga words na yun. Kayo na po ang bahalang humusga kung multo po ba yung nakita ko or kung anong klaseng elemento. Once again, advance thank you kung mapipili po ang aking entry. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Okay, bungo daw ang nagpakita sa kanya, hindi isang multo na masasabi. So kung halimbawa lang guys, kung halimbawa atin lang pong i-recall yung isa sa mga nabasa ko regarding dito sa mga bungo-bungo na ito. Hindi naman siya yung direktang katulad po nitong karanasan o experience po ng ating first sender, kundi ito ay tungkol sa panaginip na maaari naman po natin sigurong kunan ng kahulugan kasi ang pagpapakita daw kasi ng mga bungo, sabihin na natin sa mga panaginip muna or pwede rin nating
syempre i-relate sa nangyari sa first story natin. So ito daw po ay maaaring meron siyang pakahulugan kaugnay ng kamatayan o kaya ng pagkakasakit. Ayan, or kaya kung sasabihin man natin, ito pa isa pang masasabi natin na kahulugan daw ng mga bungo-bungo na yan. Hamon o matinding hamon sa buhay daw. Meron daw paparating na matinding hamon sa buhay. So kung ano pa man siguro, hindi kasi sinabi kasi na parang pahiwatig lang ito or humihingi ng tulong unlike sa mga multo talaga. Pero kung sabihin nga natin, i-relate na lang natin dun sa first story natin, yung sa panaginip mo may bungo, yun yung common na nagiging kahulugan daw niya. So maaaring nagpakita ito sa iyo, Chloe, hindi kaya dahil ganon natatakot ka siguro din na meron, parang nasa isipan mo na natatakot kang magkasakit ng malala or meron ka na talagang sakit na dinadala na ini-ignore mo lang at natatakot kang magpa-check up. Maaaring ganon eh. Kung mali ang pagkakabasa ko dito guys, maaari nyo naman po akong kontrahin sa pamamagitan ng pag-comment dyan sa comment section. Ito po nasa baba lang po yan ng ating videong ito. So alam nyo naman po siguro matagal na rin naman na kayo nag-YouTube, nanonood ng YouTube videos. Alam niyo na kung saan matatagpuan ng comment section na yan. Or kung halimbawa man, meron kayong same na experience at meron kayong alam ninyo talaga kung ano yung pinakakahulugan nito na maaaring hindi ko nabanggit dito sa episode natin na ito, maaari nyo po yung i-email din sa amin at alam mo yun, i-PS nyo na sa amin yung kung ano yung iba pang mga kwento ng buhay mo na may kaugnayan or same sa sender, sa first sender natin. Ganun na lang para mas maliwanagan at mas maayos yung pagpapaliwanag natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, kung meron man po akong naibabahagi na mga ganitong klaseng mga kwento, ito ay dahil sa mga kamakailan lamang ay nabasa ko or talagang naging, alam mo yun, na catch lang din yung aking attention. Kaya ito rin yung sinishare ko just in case hindi nyo rin po alam. Meron din po sinasabi na parang, ano ba yun, pag may bungo daw sa panaginip, maaaring at kung sakali man, halimbawa na may plano ka daw na magtayo ng negosyo and bigla ka daw na naginip ng bungo, maaari daw pong ito'y pahiwatig na wrong timing or hindi daw ito'y tamang panahon para mamuhunan dahil baka malugi or magsara din daw yung negosyo. Parang ganon. So kaya sabi ko nga sa inyo, maraming interpretation pero hindi lang natin ikakahon sa mga nabanggit natin dito. Kaya inaanyayahan ko po lahat kung sakaling meron din kayong ibang pakahulugan dito sa mga pagpapakita doon ng mga skeletal remains o kaya ng skull, sabi natin ganon, may it be sa panaginip or talagang nakita niya parang ghost. So pwede nyo po yung i-comment ha para nang sa ganon ay may karagdagan tayo kumbaga dito sa mga detalye natin. Basta ang alam ko lang ay nakapagkape ni Lola Trinidad ang ating second sender na walang iba kundi si Hana at alam ko nag-order na ata to eh. Order na yan. Dark choco, meron pa tayong French rose, may barako na kasing tapang talaga ng loob mo na harapin ang bawat hamon sa buhay katulad nito. Katulad ng mga nabanggit natin na kahulugan ng mga bungo-bungo na yan. At syempre ganun na rin yung ating butterscotch, yung caramel. Nako, ito mga favorite po ng inyong lingkod. Kaya kung sakali man may Shopee app ka dyan, nako puntahan nyo na HTV merch or i-search nyo na lang Kape ni Lola Trinidad. Makikita nyo po basta't sa HTV merch galing ha, store po ng HTV merch kasi marami na pong lumalabas na kape ni Lola Trinidad sa Shopee na hindi namin alam, baka mamaya binibilhan kami tas binibenta nila, parang nire-resell kumbaga. Yun ang problema talaga kapag kaya maging kumbaga vigilant na lang tayo ha. Basta kape ni Lola Trinidad tas HTV merch yung ating store, yung ngalan ng store para direkta talaga dito sa atin mapupunta at maging kaisa namin kayo sa cause na o kaya advocacy na amin pong syempre pinupush sa ating pagtatayo nitong HTV merch na to. Maraming salamat talaga mga channel members, lalo na once again, ang pagpapa-thank you natin sa mga current natin na mga channel members nandiyan na po sa description section, okay? Makikita nyo na po dyan, may mga solid special thanks na po tayo dyan para na sa ganon ay kumaga updated talaga, ma-update lagi-lagi kada labas ng episode na ito kung sino-sino yung mga current natin na mga channel members. So po maraming salamat kahit ilang piraso lamang po kayo dyan, basta alam po namin na merong solid na nakikinig sa amin, solid na sumusuporta sa lahat ng inilalabas namin sa channel, no problem po yan. Anyway, second story na po tayo. Hindi na natin patatagalin, baka siguro nag-aabang na itong si Hana.
dito sa kanyang story. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Una sa lahat po, Sir Red, thank you po sa pag-feature ng story ko. Sayang lang po at hindi ko po ito napakinggan ng live kasi naka-duty po ako, pero napakinggan ko naman po siya sa replay. Ito naman pong second story ko ay tungkol sa current work ko po nung nandito pa ako sa Pilipinas. Okay, ulitin ko ha. Kung nandito pa po ako sa Pilipinas kapag na-feature po ito, sabi niya. Pero kung hindi naman daw po, baka nasa abroad na daw siya at sumasahod na daw siya ng euro. Di ikaw na. You already. Nakakainis yung mga ganito mayabang, no? Laktawan kaya natin to. Hindi, biro lang kaya na. Biro lang. Laktawan kaya natin to nang madala to. Kleenex lang yung euro ano. Anyway, ito na nga sabi niya, nurse daw po siya at sa isang kilalang ospital na paanakan sa Maynila. Yung tinatawag nilang factory baby dati. So lilinawin ko lang po na hindi po Hana ang real name ko. Baka po kasi may mai-issue po doon. Okay. So yung kwentong kanya ibabahagi daw po ay yung sa isang sikat na istorya sa OR department namin. Tungkol ito sa quarters ng mga anesthesiology o anesthesiologist, diba? Nababulol tuloy ako dito. Since public hospital po ito, alam naman ng nakararami na lumang-luma na ang mga building namin. So nangyari po ito isang madaling araw, Kuya Red. Noong oras na iyon ay 3 po yung anesthesiologist daw po na naka-duty. Yung 2 po ay naka-deck sa surgery. Bali isa lang po ang natira sa kanila at siya na lang ang natutulog mag-isa sa second floor ng quarters. Naalimpungatan po yung doktora na yon dahil nadinig niya na tinatawag daw po siya ng isang boses ng lalaki at sabi merong CS. Dok, meron pong CS, sabi niya. At ang reply naman niya, okay. So pagbaba niya, inaasahan niya na may sasalubong sa kanyang nurse kaso wala din dahil di naman tumunog yung pinto sa pagbukas. Pero pinagsawalang bahala na lamang daw po niya na baka umalis na agad ito ng tahimik. Nung papunta na siya ay nagulat daw po siya, Sir Red, dahil 2 lang ang gumagana na OR room at yung iba ay naka-lights off. Nilapitan niya yung nurse na lalaki at sabi niya, Sir, bakit mo ako ginising? Wala naman po palang pasyente. At medyo naiinis na tono ni Doc. Sagot naman nung isa, Ha? Hindi naman po ako pumunta sa quarters ni Doc. Joke. Ayaw ko na. Nakakaya naman to. Buti wala tayong sponsor ngayon. Joke to. Ulitin ko yan. Nakakabisit naman to. Hindi na talaga nakakatakot tong hilakpot na to. Pwedeng pwedeng magpetisyon. Patanggal nyo na nga tong narrator nyo. Are you bulol? Okay, sabi. Ha? Hindi naman po ako pumunta sa quarters ninyo, Doc. Kasi yan na lang talaga natitirang pasyente na nakapila. Yung inooperahan sa 2 OR room. Nagsitaasan daw ang balahibo ni doktora. Kaya ang tanong niya, sino yung pumunta sa akin? Sabi meron daw pasyente. Tanungin mo nga yung ibang kasama mo. Baka mamaya sila palang gumising sa akin. Hindi naman ako pwede magkamali. Pero ipinagdiinan talaga nung nurse na kausap niya na, Doktora, ako na lang po ang hindi nakadeck na lalaki sa duty namin. Pero po sa recovery room po ako naka-area kaya posible po natatawagin kita. At may mga pasyente din po ako dito. So nananatili pa rin po nakababalaghan talaga, Kuya Red, ang nangyaring iyon. Hanggang sa ngayon nga po ay hindi pa rin po ito nahahanapan ng kasagutan. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners.
Maraming salamat kay Hana at sa iyong kwentong pang-ospital na naman na ito. At sigurado kung naririnig mo na ito ngayon at nagbigay halimbawa ng notification si Clay sa inyong email na mag-feature ito ng ganitong date halimbawa or what, baka nandiyan ka na sa abroad at sumasahod ka na ng euro, okay? Flinex talaga eh. Di ikaw na. You already, di ba? Anyway, ito na maraming salamat once again sa mga sumusunod. At alam ko po na palagi ito talagang, alam mo yun, nakikinig sa atin. Sina Kimberly 8851. Ako po yung nakatira dito sa malapit lang po sa BF Paranaque, sabi niya. Actually, kilala po yung story na yan, Sir Red, yung alagang sigbin ng mag-asawa. So narinig na po niya itong kwentong ito sa ating episode 278 kung yung matatandaan yung mas mag-asawang matanda na may alagang sigbin. So ano daw yun, kumbaga hindi na iba sa kanila, sikat na daw yung kwentong yun. So at least, di ba, may mga nakaka-relate. Yun po yung gusto namin dito. Kaya as much as possible, niyayaya talaga namin kayo na mag-comment, di ba? Baka malay nyo, malapit ka lang din dyan sa lugar na katulad nitong second story natin. Sabi niya dito, isang ospital, tas ang tinatawag daw nila factory baby down tawag doon. So baka alam ninyo ito at maaari nyo po itong patotohanan yung kwentong ito kung narinig din ninyo ang same na kwento sa atin ni second sender. Sabi niya dito, si Simply Ann, ang ganda po nung abish talaga. Sana po may bago ulit si writer. Okay, mag-alala, sabi ko, nasa table na po, nasa works na rin. Tapos na yung usapan namin yung first stage. So meron na rin po kaming gagawin na second mula po kay GY Jones. So yun po, abangan ninyo. At sana bigyan nyo pa po kami ng mahabang oras para ma-record lahat ng ito at ma-produce para ready na ito either November or December. Okay? At least ito na, may confirmation na. Si Zenaida Fernandez, maraming salamat. At si Debbie Milyarin, Debbie S. Milyarin. Patawa ka talaga, Sir Red. Ako po yung nakikinig palagi at nag-aabang ng inyong bagong uploads from UAE, sabi niya. Si Mark, naniniwala po ako sa kung sino po yung mga taong simbahan kahit anong religion pa iyan, kadalasan sila din po yung mga kampo ng kadiliman. Grabe ka. Anyway, patiktik daw sa kakilala ko na akala mo kung sinong santo, malademonyo naman daw kung sakta ng asawa at anak. Hala, sino to? Ay nako. At rin si Makoy, si Alvin Camaria, si Harry, maraming salamat. At kay Andres Galang. Patiktik din natin si Neng in Dubai, Roda Tolentino, si Sweet Centeno, si Wences 319. Ito solid sa atin to. Maraming salamat. At si Hezron Castillo, si Robin Chuaan at si Disbaro Christian, maraming salamat. At sa lahat na po ng mga naririto sa episode 272, si Pards Ken, si Phoenix Wen Jerabith ba yun? At si Euphoria Girl, maraming salamat talaga sa inyo. Walang sawang pagtutok dito po sa SHS. Third story na po tayo, guys, para hindi na po antay yung iba pang mga kararating. Huling kwento na po ito sa ating SHS at ito po ang kwento ni Nicole. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Kuya Red, ako po si Nicole. Puro Kuya Red ngayon sila dito mga kapatid ko ata to. Anyway, ang kwento ko po ay nung bata pa ako. Sa pagkaalala ko po ay katatapos lamang ng Christmas party namin noong elementary at grade 6 pa lamang po ako ng panahong yun. So pagsapit po ng gabi, nagbabasa ako sa kwarto ng libro dahil mahilig po talaga ako sa pagbabasa at pagsusulat. At hindi ko na po napansin yung oras at 11 PM na pala yun. So doon na ako nag-decide na matulog at sa kalagitnaan po ng aking mahimbing na pagkakatulog ay nagising po ako sa hindi malamang dahilan. Hanggang sa nung pinakiramdaman ko po ito, Kuya Red, nararamdaman ko na may kakaiba sa aking paanan. So napatingin ako at doon nga po ay may nakita akong bata na maliit. Kasing tangkad ng nakababata kong kapatid. So hindi ako makagalaw sa aking higaan.
nakapagdesisyon ako na magtalukbong at magdasal habang ako ay nagdadasal. Kitang-kita ko talaga, Kuya Red, na gumalaw yung batang nasa paanan ko. Kaya napasigaw ako at tumakbo talaga ako sa kabilang kwarto kung nasaan naroroon natutulog sila Lola. Hindi lang po natatapos doon dahil maraming beses ko rin po nakita yung batang yun. Katulad na rin po ng minsang natutulog kami ng kapatid ko sa sala at ako nga po yung nakahiga sa sahig at siya naman sa sofa. Nagising din po ako ng 2 a.m. at nakita ko rin po yung same na bata doon sa gawin ng altar namin. Akala ko nga po, Sir Red, ay siya yung rebulto ng santo sa altar. Kaya gayon na lang din po talaga yung pagkatakot ko, kaya ginising ko yung kapatid ko sa sofa at sinabi ko sa kanya ang aking nakita. Nagdasal kaming dalawa hanggang sa makatulog na po ulit kami. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. So katulad na rin po ng ilan sa mga nababanggit na natin sa mga previous episode po natin, guys, katulad nito yung mga pagpaparamdam, pagpapakita ng mga multong bata. Ang sabi daw po nila dito, guys, maniwala kayo sa hindi, huwag daw tayo masyadong magpapadala sa mga nagiging o ipinapakitang imahe ng mga multo dahil kadalasan ito mga multo daw po ay parang ginagamit ng mga demon na parang pabalat para makagawa ng hindi maganda sa mga buhay na tao. Minsan nga daw ang mga multo ng mga bata, sabi nila ang mga multo ng mga bata ay kumbaga disguise lang. Dinideceive niya yung kayo bilang tao, dinideceive niya kayo sa pamamagitan ng pag-iimahe niya ng parang isang bata para at least yung bang kahabagan mo, maawa ka at sa halip na katakutan mo. Pero kung pagbabalingan natin yung sinasabi ng mga matatanda, syempre sabi ko nga sa inyo, kahit naman kami ay bounded by pamahiin at mga, alam mo yung pangaral ng mga matatanda tungkol sa mga multo, at kahit siguro hindi ka mag-aral ng mga kung ano-anong paranormal o sumali sa mga grupo ng mga paranormal society, alam naman natin na ang mga multo ay talagang hindi matahimik na kaluluwa at tiyak meron po silang mensahe para sa ating mga buhay. Ang sabi kasi din, maaaring hindi pa nagtatapos yung misyon ng mga namatay kaya nananatili pa sila sa lupa, at yung iba pa nga daw, pwede nyo akong i-correct or hindi, yung iba pa nga daw, ang akala nila kasi ay buhay pa sila kaya naririto sila. Posible din daw na meron din daw mga parang huling habilin, itong ganitong klase mga pagpapakita ng mga multo, at hindi daw kasi nila ito agad nasabi noong sila ay nabubuhay pa. Pero kung papaliwanagan natin tungkol sa Bible, ito guys, totoo hindi na naman sa parang ipinadala tayo ng parokya ni San Miguel o ano. Diba? Sabi talaga nila, kung unang tatanungin mo, meron nga bang multo? Ang sagot sa tanong ay depende kung ano yung pakahulugan natin kasi sa terminolohiyang multo. Kasi syempre ang multo o ghost, kung ang pakahulugan dito ay spiritual na nilalang o spirit beings, ang sagot po natin ay meron talagang multo. Pero kung ang pakahulugan natin sa multo ay mga espiritu ng mga taong namatay na, ang sagot natin sa tanong na meron nga bang multo ay isang malaking hindi. Kasi talagang naipaliwanag ito sa banal na kasulatan at siguro hindi ko naman na masyadong i-elaborate kung saan banda doon. Pwede, searchable naman ito sa Google, guys. Para na sa ganun syempre may respeto naman tayo sa ibang paniniwala na hindi Roman Catholic, di ba? Sabi nga nila kung halimbawa man itatouch lang natin ay pinaliliwanag kasi ng Bible na sadyang merong mga spirit beings at maaaring ito nga ay masama o kaya naman ay mabuti. Subalit hindi po pinaniniwalaan sa banal na kasulatan yung idea o paniniwala na merong mga patay na bumabangon para magmulto. So yun ang sinasabi nila. Kaya ito rin yung minsan alam mo yun, na-connect ko rin dito yung sinabi nung isa sa mga biology teacher namin nung high school. Tagal na yun, sobrang tagal na. Sinasabi niya na parang kasi may namatay kaming kaklase, Fernandez yung apelyedo.
So ako si De Los Santos, malapit-lapit, di ba? So malapit lang talaga yung sa seating arrangement. Sinabi niya, huwag kayong matatakot kasi simula nung namatay yung kaklasikong yun, hindi ko na i-detalye kung bakit siya namatay. Iniiwasan ng mga kaklasiko yung upuan niya. Pero sinabi nung biology teacher namin na huwag kayong matakot sa patay kasi wala na silang kakayahan na magbalik pa. Sabi niya gano'n. So talagang ang daming paniniwala pagdating sa mga ganito, and it's up to you na lang talaga guys kung alin sa mga ito yung pwede mong alam mo yun, panindigan, di ba? Hindi naman kasi natin pwedeng i-elaborate, i-explain sa inyo lahat dahil alam ko naman magsasayang lang ako ng laway para sa isang bagay or katulad nito na mapagpapakita ng multo at i-interpret natin ang sarili nating pagkakaintindi base na rin sa mga natutunan at nalaman natin kasi alam ko iba-ibang interpretation. Ngayon kung may iba kalimbawang interpretasyon tungkol sa pagpapakita ng mga batang multo na katulad ng iba sinasabi gusto lang makipaglaro, mga ganyan, or sila yung mga hunted o yung nag-hunting sa bahay mo na matagal ng mga nakatira dyan, mga ganyan, pwede nyo po yung i-comment sa comment section, okay? So para malinaw at ng both sides nga ay mai-discuss natin sa susunod na episode. So abangan po ninyo sa Monday and Friday lamang po tayo sa SHS at pinipili natin lahat ng mga kwento. Kung halimbawa man sa mga nagsisend nga po sa atin na hindi pa na-feature, huwag kayong mag-alala kung hindi nyo naririnig dito sa segment, maaring nire-regular episode sinasama na natin sa mga compilation na ginagawa natin. Okay? So para malinaw siya. Okay? Ako pong muli si Red hanggang sa susunod nating kwentuhan, tuloy-tuloy lang mga hawaan para wala ng galingan at lahat tayo ay solid HTV positive. Love you guys. May mga kwentong kababalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Lunes at Biyernes. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.